Ang nakakapasong sikat ng araw sa Quezon City ay tila isang nagbabagang kumot na bumabalot sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Hapon na at ang malawak na kalsada, na binansagang Killer Highway, ay muling napatunayan ang kanyang reputasyon, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa mabigat na daloy ng trapiko na nagmistulang isang mahabang parking lot ng mga sasakyang walang galawan. Ang ingay ng mga busina ay nagsasagutan, isang magulong orkestra ng pagkabagot, habang ang makapal na usok mula sa mga tambutso ay humahalo sa alikabok at sa amoy ng mga pagkaing inilalako sa bangketa. Sa gitna ng kaguluhang ito, sa ilalim ng tandang Sora Flyover, isang grupo ng mga pulis ang nagmamando. Ngunit ang kanilang operasyon ay hindi pangkaraniwan, hindi ito para sa kaayusan, kundi isang palabas na may halong pansariling interes. Isang peking checkpoint, kung saan ang bawat motorista na kanilang pinapara ay tila isang oportunidad para kumita. Sa gitna ng dagat ng mga sasakyan, isang kulay rosas na Yamaha Mio ang dahan-dahang gumilid, sumusunod sa senyas ng isang pulis na malaki ang tiyan at may maitim na salamin sa mata. Ang nagmamaneho ay isang dalaga, payak ang kasuotan, nakasuot ng simpleng hijab na lalong nagbibigay diin sa kanyang maamong mukha. Isang maliit na backpack ang nakasukbit sa kanyang likod. Isang magaan na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang maingat niyang ipinarada ang motor sa gilid ng daan. Wala siyang bahid ng pag-aalala, sa pag-aakalang ito ay isang lehitimong operasyon lamang. Ang pulis na may malaking tiyan na may name-plate na Reyes ay lumapit na may ere ng kayabangan. Ang kanyang boses ay magaspang at walang galang nang siya ay magsalita. "Hoy, miss! Saan ang punta? Ilabas mo ang lisensya at rehistro mo. Bilis-bilisan mo, huwag kang pabebe dyan." Ang sigaw niya ay umagaw sa atensyon ng ilang mga taong malapit. Ngunit nanatiling kalmado ang dalaga. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maliit na pitaka at magalang na iniabot ang kanyang lisensya at ang ACC ng motor. Imbes na suriing mabuti, tiningnan lamang ni Sargento Reyes ang mga dokumento ng may paghamak, saka ibinaling ang tingin sa dalaga mula ulo hanggang paa. Aba, batang-bata pa, ang ganda ng motor. Sigurado puro kaharurot sa kalsada, ano? Ang kanyang mga kasamahan, sina Corporal Aguilar at Patrolman Mendoza, ay humalakhak ng malakas, nagpapalitan ng mga bastos na komento na rinig sa paligid. Ang dalaga ay umiti lamang ng pilit, isang manipis na ngiti na nagkukubli sa namumuong inis sa kanyang dibdib. Pinipigilan niya ang sariling pumatol. Ang ganda sana, kaso mukhang palaboy. "Mas bagay sa'yo maglakad na lang, miss," dagdag pa ni Aguilar, isang mas batang pulis na halatang gustong magpasikat sa kanyang senior. "O baka naman hiram lang yan sa boyfriend mo. Kaya kung makapagmaneho, akala mo sa kanya." Muling umalingaw-ngaw ang kanilang magaspang na tawanan, lumalamon sa ingay ng trapiko. Ang pang-iinsulto ay hindi doon natapos. Sinadya ni Sargento Reyes na tapikin ng malakas ang katawan ng motor ng dalaga, isang pagpapakita ng kapangyarihan. "Luma na pala tong motor mo. Tingnan mo, pudpud na ang gulong. Delikado to sa daan. Pwede ka naming tiketan dito, o kung gusto mo ng madali ang usapan, alam mo na. Areglo na lang tayo." Ang kanyang tono ay puno ng pahiwatig, isang malinaw na paghingi ng tikotong. Ang dalaga ay huminga ng malalim. Sinubukan niyang magpaliwanag sa mahinahong paraan. "Sir, kumpleto po ang papeles ng motor ko. Medyo pudpud na nga po ang gulong pero ligtas pa naman pong gamitin. At lagi po akong maingat sa daan. Kung mayroon po talagang opisyal na paglabag, handa po akong sumunod sa tamang proseso. Pero kung dito lang po magbabayad, sana po huwag naman." Ang kanyang mga salita, sa halip na magdulot ng pangunawa, ay lalo lang nagpaalab sa galit ng mga pulis. Isa sa kanila, si Mendoza, ang biglang dumuro sa mukha ng dalaga. "Huwag mo kaming turuan ng patakaran. Akala mo ba hindi namin alam ang batas? Ikaw ang may kasalanan dito, kaya huwag ka ng maraming dahilan. Kung ayaw mong maabala, magbayad ka na lang." Ang kanyang boses ay tumaas, sapat na para mapalingon at magbulungan ang mga tao sa paligid. Ilang mga motorista na tiniketan din ay nanahimik na lamang, piniling magbayad para matapos na ang usapan. Takot silang lumaban. Ngunit ang dalaga ay matatag na tumanggi, nananatili sa kanyang paninindigan. Bigla, kumilos ang mas batang pulis na si Aguilar.
Mabilis niyang inagaw ang susi mula sa ignition ng motor ng dalaga. Ayaw mong magbayad, ha? Sige, i-impound namin tong motor mo. Maglakad ka pa uwi, tingnan natin kung hindi ka matuto, sigaw niya. Ang dalaga ay bahagyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay tumalim, ngunit nagawa pa rin niyang kontrolin ang sarili. Nagsimula nang magkumpol ang mga tao. Ang ilan ay kinuha na ang kanilang mga cellphone, palihim na nagre-record. Nararamdaman nilang may mali sa kilos ng mga pulis na ito. Ngunit sa halip na matakot, lalo pang tumapang ang mga abusadong pulis. Nilapitan ni Sargento Reyes ang dalaga at tinapik-tapik ng marahas ang kanyang balikat. Itinulak pa niya ito ng bahagya pa atras. Maganda ka sana, pero wala kang respeto sa uniforme. Ang mga katulad mo kailangang turuan ng leksyon. Halos matumba ang dalaga, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang balanse. Ang kanyang mga mata ngayon ay may ibang kislap. Hindi na lamang ito pagtitimpi, may isang malamig na liwanag na saglit na sumilay. Ilang mapanuring mamamayan ang nakaramdam ng biglang pagbabago sa kapaligiran. Ngunit, sa kabila nito, nagpatuloy ang dalaga sa kanyang pag-arte. Nagkunwari siyang isang ordinaryong babaeng walang kalaban-laban. Sir, wag po kayong manakit. Gusto ko lang pong umuwi ng maayos, sabi niya sa mahinang boses, na para bang sukdulan na ang kanyang takot. Natawa na naman ang mga pulis, pakiramdam nila sila ang nagwagi, sila ang maihawak ng kapangyarihan. Subalit, sa likod ng kanyang maamong mukha at mahinahong kilos, may isang lihim na hindi nila alam. Ang babaeng kanilang minamaliit ay hindi isang ordinaryong tao. May itinatago siyang pagkatao na mas mapanganib pa kaysa sa kanilang inaakala. Ang hapong iyon, sa kalsadang puno ng inhustisya, ay simula pa lamang ng pagkawasak ng kanilang mga karera. Kasalukuyan nilang ginagalit ang apoy na hindi nila dapat nilapitan. Dumami pa ang mga usisero sa gilid ng Commonwealth Avenue. Ilang motorista ang sadyang tumabi, nagkukunwaring nagpapahinga para lamang masubaybayan ang di pangkaraniwang pangyayari. Ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok na, nagre-record sa bawat sandali ng pambabastos ng mga pulis sa dalaga. Ngunit sa halip na matakot na maging viral, lalo pang nagpakita ng katapangan ang mga pulis. Para sa kanila, ang suot nilang uniforme ay isang kalasag na hindi tinatabla ng batas o ng opinyon ng publiko. Si Corporal Aguilar, ang mas batang pulis, ay lumapit at marahas na inagaw ang helmet mula sa kamay ng dalaga at inihagis ito sa semento. Kung ayaw mong sumunod sa patakaran namin, ibig sabihin lumalaban ka sa otoridad. Mas mabigat ang parusa niyan, anya sa nanunupalpal na tono. Yumuko ang dalaga at mahinahong pinulot ang kanyang helmet. Sa loob ng kanyang dibdib, ang maliit na baga ng galit ay nagsisimula ng magliyab. Si Sargento Reyes, ang pinuno ng kanilang Tikotongki operation, ay ngumisi ng may kasiyahan. Lumapit siya, at gamit ang likod ng kanyang magaspang na kamay, arahan niyang tinapik ang pisngi ng dalaga. Maganda nga, pero matigas ang ulo. Mag-ingat ka, miss. Kapag kami ang nagalit, baka pagsisihan mo. Nagulat ang mga tao. Ilan ang gustong sumaklolo, ngunit ang kanilang tapang ay naglaho nang makita ang bilang ng mga pulis na nakapalibot. Sa wakas, itinaas ng dalaga ang kanyang mukha at tinitigan ng diretsyo ang mga mata ni Sargento Reyes. May kakaiba sa kanyang tingin, malamig, matalim, at tila may dalang babala na hindi masambit ng mga labi. Ngunit ang tinging iyon ay saglit lamang bago siya muling yumuko. Wala po akong kasalanan, sir. Kung gusto niyo po akong tiketan, gawin niyo po ayon sa tamang proseso. Pero huwag niyo po akong bastusin ng ganito, sabi niya sa kalmadong boses. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malakas na halakhak mula kay Reyes at sa kanyang mga kasamahan. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong sumagot sa pulis. Ganda-ganda mo, pero ang yabang mo, hirit niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Nakikita niyo to? Walang modo. Kailangang bigyan ng leksyon para magtanda. Walang anumang babala, marahas niyang itinulak ang motor ng dalaga hanggang sa halos bumagsak ito. Sinubukan itong saluhin ng dalaga, ngunit hindi kinaya ng kanyang maliit na katawan ang bigat. Bumagsak ang motor sa semento na may malakas na kalabog. Napasinghap ang ilang tao sa paligid, saksi sa kalupitan ng mga pulis. Sandaling natigilan ang dalaga.
Pinagmasdan niya ang kanyang nakahandusay na motor, saka muling itinuon ang kanyang tingin sa mga pulis, na ngayon ay mas matalim pa. Si Patrolman Mendoza ay humakbang pasulong at sinipa ang gulong ng motor, na para bang doon ibinubunton ang kanyang inis. Motor na bulok, hindi dapat to tumatakbo sa kalsada. Kung ayaw mong magbayad, dito na to sa amin, sigaw niya. Ngunit may isang kakaibang bagay na nagsimulang mapansin ang mga tao. Nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng pagsuko, kundi isang ngiti na nakakapangilabot. Isang malamig na ngiti na nagpapahiwatig ng buong kumpiyansa na malapit nang bumaliktad ang sitwasyon. Sir, sobra na po ang pasensya ko. Pero huwag niyong isipin na wala akong magagawa, sabi ng dalaga sa mahinang tono. Suminghal si Reyes, hinahamon siya. Anong gagawin mo? Kanino ka magsusumbong? Lahat dito nasa ilalim ng kontrol namin. Ang dalaga ay tumawa ng bahagya. Ang kanyang tawa ay kalmado ngunit tumatagos. Talaga po, sir. Sigurado po kayo na lahat ay nasa ilalim ng kontrol ninyo. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga taong kanina itahimik ay nagsimula ng magbulungan ng mas malakas. Ang mga pulis ay nagkatinginan, bahagyang naguguluhan sa biglang pagbabago ng kilos ng dalaga. Sa isang iglap, naging matulin ang kanyang mga galaw. Mabilis niyang inagaw pabalik ang susi ng motor mula sa kamay ni Aguilar. Ang kanyang kilos ay napakabilis, na tanging pagkamangha ang naging reaksyon ng mga nakapaligid. Anong ginagawa mo? Sigaw ng isang pulis, na bigla na ang babaeng kanilang minamaliit ay may ganoong kabilis na kilos. Lumapit si Sargento Reyes, susubukang bawiin ang susi. Ngunit ang dalaga ay mahinahong umatras ng isang hakbang. Tumayo siya ng tuwid, tinititigan sila ng mga matang hindi na nagkukubli ng anumang kahinaan. Masyado na ninyong ginamit ang unipormeng iyan para mang-api ng tao. Ang kamalasan niyo lang, ngayon, nagkamali kayo ng biktima. Lalo pang umingay ang mga tao. May bumulong, sino kaya siya? May isa pang sumagot, baka hindi siya ordinaryong tao. Nagsimula nang makaramdam ng kaba ang mga pulis. Ngunit dahil sa kanilang pride, pinilit pa rin nilang magmukhang matapang. Dumukot ang dalaga sa kanyang bulsa, naglabas ng isang maliit na bagay at saglit na ipinakita ito, isang ID card na maisagisag na pamilyar sa mga alagad ng batas. Mabilis din niya itong isinuksok pabalik, sapat na para manlamig ang dugo ng mga pulis. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mukha na dating puno ng kayabangan ay unti-unting namutla. Gusto niyo pa bang maglaro? Tanong ng dalaga sa patag na boses. Walang sigaw, ngunit sapat ang lakas para marinig ng lahat. Ang ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi. Ngunit ngayon, malinaw na hindi ito isang palakaibigang ngiti, kundi isang ngiti na hudyat ng simula ng isang malaking sakuna para sa mga pulis na iyon. Naging isang magulong entablado ang kalsada. Ang mga motorista na kanina'y takot ay nagsimula ng magsalita. Sila mismo ang nakasaksi kung paano ang isang babaeng tila mahina ay nagpakita ng isang panig na hindi nila inaasahan. Ang mga abusadong pulis, lalo na si Sargento Reyes, ay biglang nawalan ng kanilang kayabangan. Ngunit pinilit pa rin niyang magmatigas. Hoy, huwag niyo kaming tinatakot. Akala mo ba yung pinakita mong card na ewan ay mapapaurong kami, sigaw niya, kahit na ang kanyang boses ay halatang nanginginig na. Dalawa sa kanyang mga kasama ang humarang, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon para hindi na gaanong mapansin ng mga tao. Ngunit huli na. Lahat ng mata ay nakatuon na sa kanila. Ang dalaga ay hindi sumagot kaagad. Tumayo lamang siya ng tuwid, tinititigan isa-isa ang mga mukha ng mga pulis. Inabuso niyo ang inyong uniforme, ginamit niyo ang kapangyarihan para mangikil sa taong bayan. Akala niyo ba walang nakamasid? Ngayong araw, nagkamali kayo ng pinuntirya, mahinahon niyang sabi. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kanilang mga tainga. Lalo pang nag-init ang ulo ni Reyes. Puro kasatsat. Huwag kang magpakabida dito. Kaya ka naming ipatumba kung ano-ano ang gagawin mo, sigaw niya. Ngunit ang mismong pangungusap na iyon ang nag-udyok sa mga tao na sumigaw pabalik. Hoy! Huwag kang bastos. Nakita naming lahat ang ginawa niyo. Ang suporta ng mga mamamayan ay nagsimula ng marinig,
lalong nagpapainit sa sitwasyon. Sa isang biglaang kilos, sinubukan ni Corporal Aguilar na sunggaban ang braso ng dalaga, balak siyang kalagkarin sa kanilang police outpost. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, kumilos ang dalaga na parang kidla. Inikot niya ang kanyang katawan, sinunggaban ang kamay ng pulis, at sa isang mabilis na hatak, ibinagsak niya ito sa semento. Ang kanyang galaw ay pulido, tila isang eksperto sa martial arts. Ang mga tao ay nagsigawan sa gulat. Ano yan? Sigaw ng isa pang pulis. Nagpanik silang lahat. Hindi nila akalain na ang isang maliit na babae ay kayang magpabagsak ng isang pulis sa isang iglap. Ang pulis na bumagsak ay umaray sa sakit, ang kanyang braso ay napilipit. Malamig lamang siyang tinitigan ng dalaga. Sinabi ko na sa inyo, nagkamali kayo ng kinalaban, sabi niya ng mahina ngunit malinaw. Ang kanyang ngiti ay manipis, ngunit sapat na para mapaatras ang iba pang pulis. Ang takot ay gumapang na sa kanilang mga mukha. Nagsimula nang sumigaw ang mga tao. Siguradong militar yan. Tingnan niyo ang kilos. Ang komento ay mabilis na kumalat, at ngayon lahat ng mata ay nakatingin sa dalaga ng maihalong pagkamangha at pag-usisa. Lalo nang nataranta si Sargento Reyes. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido sa kabila ng tirik na araw. Tama na, sigaw ng dalaga. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang jacket. Sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang inilabas ang kanyang at malinaw na ipinakita ito sa mga pulis. Special Agent Maya de la Cruz, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Undercover ako at kasalukuyan ninyong ipinapahiya ang inyong mga sarili sa harap ng mga mamamayang dapat ninyong pinoprotektahan. Ang paligid ay biglang tumahimik. Ang lahat ng bibig ay nakanganga. May ilan na napatakip pa ng bibig sa sobrang gulat. Ang iba ay nagsigawan sa tuwa. Kaya pala iba ang galawan. Samantala, ang mga pulis ay namutla. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Agad na umatras si Reyes. Basang-basa na ng pawis ang kanyang mukha, at ang kanyang boses ay tila naipit sa lalamunan. Ang kanyang mga kasama ay nagkatinginan, nanginginig sa takot. Ang pangalan ng ISAF pa lamang ay sapat na para kilabutan sila. Paano pa kaya ang isang intelligence agent na kilalang walang awa sa mga tiwali at traidor? At simula ngayon, nakalista na ang mga pangalan ninyo sa black book ko. Na-record ko ang lahat ng ginawa ninyo, mula sa pangingikil, pang-iinsulto, hanggang sa pananakit sa sibilyan. Wala na kayong takas, sagot ng dalaga. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit tumatarak sa puso. Biglang nagsigawan ang mga tao. May mga sumipol, may mga sumigaw ng malakas. Parusahan sila. Sibakin sila. Ang suporta ng taong bayan ay lalong nagpawalang kibo sa mga pulis. Ang pulis na bumagsak ay sinubukang tumayo, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa gulat. Samantala, si Agent Maya de la Cruz ay tumayo ng tuwid, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng bato. Inabuso ninyo ang unipormeng iyan. Isa itong paglapastangan sa bansa. At sisiguraduhin kong dito magtatapos ang karera ninyo. Ang tensyon ay tumindi at ang mga pulis ay nakayuko na lamang, naghihintay sa parating na bagyo. Ang mga mukha ng mga pulis ay nanigas. Alam na alam nila kung sino ang kaharap nila. Ang pangalan ng ISAFP ay matagal nang kinatatakutan ng mga tiwaling opisyal. Lalo na kung isang intel agent na tahimik na nagmamanman ang kanilang makakabangga. Ngunit dahil sa kanilang pride, hindi pa rin matanggap ng ilan sa kanila ang mapahiya sa harap ng publiko. Si Sargento Reyes, na siyang pasimuno ng lahat, ay sinubukang magpakatatag. Hoy, huwag kayong maniwala sa kanya. Baka peking iyan. Babae lang iyan na nagpapanggap para takutin tayo, sigaw niya ng malakas. Kahit nanginginig ang boses, sinubukan niyang takpan ang takot sa pamamagitan ng mas malakas na sigaw. Ngunit kinantiyawan lamang siya ng mga tao. Sinungaling! Nakita naming lahat kung paano niya pinabagsak yung kasama mo sa isang galaw lang, sigaw ng isang lalaking may edad na. Kung matapang ka talaga, patunayan mo kung sino ang tama, dagdag pa ng isang binata. Dahil sa suporta ng mga tao, lalong naging mahirap ang posisyon ni Reyes. Mumiti lamang si Maya. Dahan-dahan siyang humakbang, tinititigan ang mga mata ni Reyes nang hindi kumukurap.
Gusto mo pa ring itanggi? Lahat ng kamera ng mga tao dito ay nakarecord. Kahit hindi ko ipakita ang isi ko, kumpleto na ang ebidensya laban sa'yo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ito ang lalong nagpatakot sa kanyang mga kalaban. Ang batang pulis na si Aguilar, na kanina'y bumagsak, ay nakaupo pa rin sa sahig, namumutla habang nakatingin sa kanyang mga kasama. Lagot tayo. Malaki ang pagkakamali natin. Hindi siya ordinaryong tao, bulong niya. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng dalawa pang pulis na nagsimula na ring mag-alinlangan. Dahan-dahan silang umatras, ayaw nang madamay pa. Ngunit hindi sumuko si Reyes. Pakiramdam niya, kung aatras siya ngayon, wasak ang kanyang dignidad sa harap ng kanyang mga tauhan at ng publiko. Sa isang malaking hakbang, sinubukan niyang sunggaban ang balikat ng dalaga. Wala akong pakialam kung sino ka. Sa kalsadang to, ako ang batas, sigaw niya. Ngunit iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa isang iglap, umikot si Maya, hinawakan ang kanyang pulsuhan, at ibinalibag siya sa hood ng isang nakaparadang police car. Ang malakas na tunog ng metal ay nagdulot ng sigawan mula sa mga tao, sigaw ng gulat at kasiyahan. Umuwol si Reyes, napangiwi ang mukha sa sakit. Nagbabala na ako, pero masyado kang mayabang para makinig, sabi ni Maya sa malamig na boses. Hindi siya gumamit ng sobrang lakas, sapat lamang para hindi siya makagalaw. Ngunit ang epekto ay malaki. Hindi na nakakilo si Reyes. Ang dalawa pang pulis na nakatayo ay sumubok lumapit. Ngunit nang titigan sila ni Maya ng matalim, napahinto ang kanilang mga hakbang. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na tila humigop sa kanilang tapang. Alam nilang kung pipilitin nilang lumaban, pareho lang ang kahahantungan nila o baka mas malala pa. Lalo pang nag-ingay ang mga tao. Parusahan sila. Huwag ninyong palampasin, sigaw ng isang lalaki. Ang sitwasyon ay tuluyan ng bumaliktad. Mula sa mga pulis na makapangyarihan, sila ngayon ang napapalibutan ng mga mapanuring mata ng taong bayan. Inilabas ni Maya ang kanyang telepono at pinindot ang isang speed dial. Sa loob lamang ng ilang segundo, may sumagot sa kabilang linya. Target identified. Na-record ang pambabastos, pangingikil at pang-aabuso sa kapangyarihan. Requesting for immediate backup and extraction, maikli niyang ulat. Tumahimik ang mga tao na pagtantong maseryoso na ang nangyayari. Kahit nasasaktan, sinubukan pa ring magsalita ni Reyes. Hindi mo pwedeng gawin to. Pulis kami. May mga superior kami, pautal-utal niyang sabi. Tinitigan lamang siya ni Maya. Tama. At bukas, ang superior mo mismo ang sisibak sa'yo sa serbisyo sa harap ng lahat. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa pagkakalibag. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kasamahan. Alam nilang tapos na ang kanilang karera. Ang unipormeng kanilang ipinagmamalaki ay siya na ngayong magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. May ilan na sumisigaw sa tuwa. Si Maya ay tumayo sa gitna ng lahat, isang simbolo ng paglaban sa pang-aabuso. Sa likod ng kanyang magandang mukha ay mayroong isang katatagan na hindi na muling hahamunin ng sinuman. Ang kayabangan ng mga pulis na iyon ang naging simula ng kanilang sariling pagkawasak. Ang kalsada ay hindi na katulad ng dati. Kung kanina'y puno ng yabang ang mga pulis, ngayon sila na ang pinagtitinginan ng mga tao. Lahat ng cellphone ay nagre-record. Ang mga sigaw ng suporta para kay Agent Maya de la Cruz ay patuloy na umaalingaungaw. Ang mga motorista na kanina'y tahimik ay malakas nang nagsasalita. Matagal na kaming biktima ng kotong dito. Sa wakas, may isang matapang na lumaban, sigaw ng isang binata. Araw-araw yan nang hihingi ng pera. Ngayon, nabuking na sila, dagdag pa ng isang ginang na puno ng emosyon. Dahil sa suporta ng taong bayan, lalong na pressure ang mga pulis. Ang batang pulis na si Aguilar ay nagsimulang umatras, nanginginig. Tapos na tayo, bulong niya. Samantala, ang isa pa niyang kasama ay sinubukang tumakas, palihim na naglakad papalayo. Ngunit alerto ang mga tao. Agad siyang hinarang. Hoy, saan ka pupunta? Harapin mo yung ginawa mo, sigaw nila. Si Maya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng daan, malamig ang tingin. Hindi kayo makakatakas.
Lahat ng ginawa nyo na record na. At hindi ako nag-iisa rito. Paparating na ang team ko, matigas niyang sabi. Si Reyes ay nakasandal pa rin sa hood ng kotse. Masakit ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin tumitigil ang kanyang bibig. Kung intel ka talaga, dapat naiintindihan mo. Naghahanap lang kami ng extra. Lahat naman ginagawa yan, sigaw niya, sinusubukang kumuha ng simpatsya. Ngunit lalo lang nagalit ang mga tao. Extra galing sa kinikikilan? Magnanakaw na nakauniporme ang tawag dyan, sigaw ng isang matandang lalaki. Ang mga sigaw ng suporta ay dumagundong, lalong nagpahiya kay Reyes. Tinitigan lamang siya ni Maya, hindi apektado sa kanyang mga murang dahilan. Ang mas batang pulis ay tuluyan ng lumuhod. Ma'am, huwag niyo po kaming i-report. Magbabago na po kami. Pangako, hindi na namin ulitin, sabi niya, nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng sigaw ng mga taong galit na. Umiling si Maya. Kung hahayaan ko kayong makatakas, ulitin niyo lang ulit to. Hindi ito ang unang beses na ginawa ninyo to, at mayroon na akong record ng mga peking checkpoint niyo nitong mga nakaraang araw. Akala niyo ba pumunta ako rito nang walang paghahanda? Ang kanyang tingin ay tumusok sa pulis na napayuko at hindi na makatingin pabalik. Lalo pang nagdiwang ang mga tao. May mga sumisigaw at pumapalakpak. May ilan na paulit-ulit na sumisigaw ng kisibakin. Sibakin. Ang kalsada na dati puno ng reklamo ay naging isang entablado para sa hustisya. Si Reyes ay mukhang desperado na. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan na nanginginig na at wala ng lakas ng loob. Mga duwag. Kaya pa nating lumaban, sigaw niya. Ngunit wala ng bigat ang kanyang mga salita. Maging ang dalawang pulis na kanina itapat sa kanya ay lumalayo na, ayaw madamay. Dahan-dahang lumapit si Maya kay Reyes. Napigil ng mga tao ang kanilang hininga. Tumayo siya mismo sa harapan niya, bahagyang yumuko para maging kapantay ng kanyang mukha. Isa ka sa pinakamasamang halimbawa ng pang-aabuso sa uniforme. Akala mo dahil sa suot mo, hindi ka tinatabla ng batas. Pero tandaan mo, ang unipormeng yan, pwedeng hubarin at punitin mula sa katawan mo kapag dinungisan mo. Ang kanyang boses ay patag, ngunit tumama sa puntong iyon. Napalunok si Reyes. Wasak na ang kanyang pagkatao. Wala na siyang maisagot. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Tumayo muli ng tuwid si Maya, itinaas ang kanyang telepono at sinabing, primary target neutralized. Awaiting extraction. Lalo pang umingay ang mga tao. Lagot kayo ngayon. Wala nang takas, sigaw ng isang binata. Ang mga abusadong pulis ay hindi na mukhang matapang. Sila'y isang grupo na lamang ng mga lalaking nakauniporme na namumutla at nanginginig, naghihintay sa kanilang kapahamakan. Ang bitag na sila mismo ang gumawa ang siyang bumingwit sa kanila. Wala nang labasan. Isang papalapit na tunog ng sirena ang pumutol sa ingay ng mga tao. Mula sa malayo, ilang itim na sasakyan na may special markings ang mabilis na humarurot at huminto malapit sa checkpoint. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang ilang armadong operatiba mula sa isang pinagsanib na special unit. Ang mga taong nakakita ay nagsigawan sa tuwa. Samantala, ang mga mukha ng mga pulis ay tuluyan ng namutla. Ngumiti si Maya. Nandito na ang team ko, sabi niya. Umatras siya para bigyan ng daan ang mga paparating na operatiba. Ang magulong kalsada ay biglang naging parang isang military operation zone. Ang team commander ay lumapit kay Maya at nagsaludo. Report received, ma'am. We are ready to proceed, sabi niya sa malakas na boses. Namangha ang mga tao nang makita ang respeto na ibinibigay ng isang commander sa babaeng kanina lang ay kanilang minamaliit. Lalo itong nagpatunay kung sino talaga siya. Nagpanik ang mga pulis. Sinubukang bumangon ni Reyes. Teka. Nagkakamali kayo. Ginagawa lang namin ang trabaho namin, sigaw niya. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Nagbigay ng senyas ang commander. Agad na pinalibutan ng kanyang mga tauhan ang mga pulis. Mga kamay sa ulo. Ibaba ang inyong mga armas, sigaw ng isang operatiba. Ang batang pulis na si Aguilar ay agad na lumuhod at sumuko.
Ang dalawa pa ay nanginginig ngunit sumunod na rin. Si Reyes na lang ang nanatiling matigas. Hindi niyo pwedeng gawin to. May superior ako, sigaw niya habang tumatangging ilagay ang mga kamay sa ulo. Ngunit sa isang iglap, dalawang operatiba ang dumakma sa kanya at mabilis na pinilipit ang kanyang mga kamay sa likod. Umaray si Reyes sa sakit, namula ang mukha sa hiya. Nagdiwang ang mga tao. Ayan. Buti nga. Ngayon lang kami nakakita ng pulis na hinuhuli ng kapwa-pulis, sigaw ng isang ginang. Ang mga sigawan ay umalinggaw-ngaw, saksi sa pagbagsak ng mga mapang-api. Lumapit si Maya, tinititigan si Reyes na ngayon ay nakayuko at walang magawa. Ito ang kabayaran ng kasakiman mo. Nilapastangan mo ang taong bayan, dinungisan mo ang uniforme. Ngayon, ang uniforme mo mismo ang hihila sa'yo pababa. Tapos na ang karera mo. Napapikit si Reyes, hindi makayanan ang kahihiyan. Iniutos ng commander ang paghalughog. Sa loob lamang ng ilang minuto, natagpuan ang ilang sobreng puno ng pera sa loob ng kanilang outpost. Ang ebidensya ng pangingikil ay nakalatag sa harap ng lahat. Nagalit ang mga tao. Ayan ang ebidensya. Mga magnanakaw talaga. Sinubukan ng isa pang pulis na umiyak at magmakaawa. Ma'am, sir, parang awan niyo na. Sumusunod lang po ako sa utos. Ngunit tiningnan lamang siya ni Maya ng malamig. Ang pagsunod sa isang krimen ay krimen pa rin. Kasama kang nagnakaw kaya magnanakaw ka rin. Isa-isang dinala ang mga pulis sa kanilang sasakyan. Nakayuko ang kanilang mga ulo, nanginginig ang mga katawan habang sinusundan sila ng kantyaw ng mga tao. Wala ng otoridad, wala ng yabang. Ang unipormeng suot nila ay naging isang kasuotang puno ng kahihiyan. Isang matandang lalaki ang bumulong. Iyan ang nangyayari kapag ang uniforme ay ginagamit para sa sariling sikmura, hindi para protektahan ang bayan. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngaw. Si Maya ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang lahat. Sa likod ng kanyang ganda ay isang otoridad na nagpatahimik sa lahat. Ang unipormeng kanilang ipinagmalaki ay pinunit ng kanilang sariling mga kasalanan. Pababa na ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan. Ang kalsada ay naging isang maliit na bahagi ng kasaysayan. Nagkukumpulan pa rin ang mga tao, sumisigaw, habang pinapanood ang mga pulis na isinasakay sa sasakyan ng mga operatiba. Ang mga sigawan ay parang isang kampana ng kamatayan para sa kanilang mga karera. Si Sargento Reyes, ang pinaka-arugante sa lahat, ang siyang mukhang pinakawasak. Gusot ang kanyang damit, basang-basa ng pawis ang mukha. Bawat hakbang niya ay mabigat. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha, ngunit lalo lang siyang kinantiyawan. Huwag mong takpan yan. Mukha ng cotton cop, sigaw ng isang lalaki. Ang batang pulis ay sumuko na sa pag-iyak, nakaposas ang mga kamay. Paminsan-minsan ay sumusulyak siya kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Ngunit malamig na tingin lamang ang isinukli sa kanya ng dalaga. Walang awa para sa mga dumudungi sa uniforme ng bansa. Lumapit ang team commander kay Maya. Lahat ay secured na, ma'am. Bukas, diretso na sila sa internal affairs para sa dismissal at administrative case. Siguradong dishonorable discharge ang kahahantungan nilang lahat. Narinig iyon ng mga tao at sila'y nagdiwang. Parusahan sila. Wala nang dapat pulis na abusado sa kalsada, sigaw nila na kumakatawan sa kanilang matagal ng kinikimkim na galit. Huminga ng malalim si Maya. Humarap siya sa mga tao at nagsalita ng malakas. Tandaan ninyo, hindi lahat ng pulis ay katulad nila. Marami pa rin ang tapat na handang magbuwis ng buhay para sa bayan. Huwag nating hayaang sirain ng iilang bulok na ito ang ating tiwala. Natahimik ang mga tao at tumango. Isang ginang ang lumapit, nangingilid ang luha. Salamat, Ineng. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin alam kung paano lalabanan ang mga ganitong pang-aabuso. Ngumiti si Maya at bahagyang yumukod. Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin. Ang tunay na may kapangyarihan ay ang boses ninyo. Narinig ni Reyes ang mga salitang iyon at lalong nadurog ang kanyang puso. Alam niyang wala ng pagkakataong maibalik ang kanyang dignidad. Sumara ang pinto ng sasakyan. Muling nagsigawan ang mga tao habang umaalis ang konvoy.
Umalingaungaw ang sirena, nag-iwan ng anino ng pagkawasak sa kalsadang iyon. Tinitigan ni Maya ang papalayong sasakyan. Nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Marami pang katulad nila sa labas. Ang kanyang misyon bilang isang ISAF agent ay hindi nagtatapos ngayon. Lumapit ang commander, muling sumaludo. Mission successful, ma'am. Tumango si Maya, matalim pa rin ang tingin. Simula pa lang ito. Lilinisin natin ang uniforme mula sa mga maruruming kamay. Dahan-dahang umalis ang mga tao, ngunit baka sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Nasaksihan nila na ang hustisya ay maaaring makamit. Bago umalis, muling sinulyapan ni Maya ang bakanting police outpost. Ang uniforme ay karangalan. Sinumang dumungis dito ay wawasakin ito. Maaga man o huli, bulong niya sa sarili. Mahinahon siyang sumakay muli sa kanyang motor. Pinaandar ang makina, isinuot ang helmet at dahan-dahang umalis na wala sa gitna ng trapiko ng Maynila. Samantala, ang kapalaran ng mga pulis ay malinaw na. Hindi lang uniforme ang nawala sa kanila, kundi pati na rin ang dignidad. At lahat ng iyon ay nagsimula sa kanilang sariling kayabangan. Ang araw na iyon ay naitala bilang katapusan ng kanilang karera, sinibak ng walang karangalan, ipinahiya sa harap ng taong bayan, at maaalala bilang isang madilim na halimbawa sa kasaysayan. At si Agent Maya de la Cruz, ang magandang intel agent, ay nagpatuloy sa kanyang tungkulin.